Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Pag-usapan po uli natin yung nangyari sa Senado dahil ito po ay, this is not the end of it. Ito po ay kumbaga ay nagsisimula pa lamang. Nakikita ko po na parang nagwawala na po itong administrasyon na to kasi nga po, hindi naman talaga po nila akalain na makukuha sa kanila ang majority, di ba? Ang leadership ng Senado, di ba? Di ba lagi nilang sinasabi kahit si Erwin Nunay, wala silang number. Talagang kampante sila na talaga. At kung maririnig pa po ninyo yung mga sinasabi na talagang, hindi ba sabi ko noon na gusto talaga nilang sa kanila ang House at sa kanila ang Senado. O kumbaga, yung nangyari sa Senado ay talagang nasyak sila dahil nga po wala sila talagang kumbaga inaasahan na magbabago ang leadership, di ba? O ngayon mga kababayan, pakinggan po natin si Senator Marcoleta dahil isa siya nandoon sa pangyayari, di ba? Sige po, sir. Kasi alam niyo, Sen, ang nangyari nga ito parang binabash patuloy ang inyong kasama sa Senado dahil sa parang dating hindi nyo man lamang kami kinamusta. Yun bang saloobin, yung damdamin na yun, hindi na siguro para punahin natin o i-bash yung isang tao kahit pa tayo galit siguro, masama ang loob natin sa kanya. Hindi naman siya tumayo ng dahil doon Yun na nga po. Malayo doon Tanggap. Yung po ay emosyon lamang kasi kung magsalita kasi itong si Ontiveros na para bang walang nangyari. Anong parang walang nangyari? Mayroon nang nasuspende 6 na buwan. Di ba? Mayroon nang natakot. Anong parang walang nangyari? Kasi kayo pamumulitika. Pati ba naman sa seryosong usapan, kung magsalita kayo, parang nangangampanya na kayo. Di ba? Naman namin kung halimbawa nakalimutan o kaya naging huli ang pagkaka-text ng kanilang pag-aalala. Hindi na yun Hindi na yun kaya lang napunta doon dahil nga nagkaroon pa ng palitan ng paliwanagan kasi doon. Pero kung halimbawa, hinaan na lang namin lumipas yun, wala namang pagmumulan pa ng di pagkakaunawaan doon Ang naging problema kasi, may tumayo pa, sa dami kasi ng mga nagbibigay ng mga iba't ibang naratibo, na parang yung nangyari doon sa nakaraang araw na yun, yung dalawang makulay na araw na yun, nagsimula nung Lunes, medyo nagkaroon ng lal ng Martes, biglang may pumutok ng Miyerkules. Yung dalawang araw na yon, ang daming mga conspiracy theories Ay, naku, kanya-kanya kagulo po. Ang pinakamasakit doon, yung parang gawa-gawa pa namin Yan. Well, yun po ba sakit? Parang stage go na po yan. Hindi ko na masyadong pinansin. Pero alam na alam mo yung talagang gustong gumawa ng iba. Palilitawin nila ngayon dahil maaring kontrolado nila yung social media halimbawa. Importante sa kanila yung maiba nila yung naratibo Sabi kasi nila, he who controls the narratives. Yan ang magiging yan ang makapag-impluwensya sa perception at opinion ng mamamayan. Pero alam mo, ako palagi akong naniniwala na ang katalinuhan ng mamamayan ay hindi mo susukatin sa ganun lang. Marunong ding mag-analyze yan. Hindi mo sa maniwala sila o hindi. Tiwala ako sa mamamayan. Sa kanilang kabuuan, lilitaw at lilitaw ang tunay na naratibo dyan. Samantalahin ko na yung punto niyan, Sen. Yaman din lamang nabanggit nyo. Actually, nung tumayo po si Senadora Risa Ontiveros at doon nga niya nasabi na para bagang dating parang wala lang. Pagkatapos po niya magsalita, ay parang tumayo ho kayo Hindi, tumayo talaga kayo at gusto niyo sanang magtanong sa kanya, Sen. Pero nakiusap po ang Senate President Alan Peter Cayetano na kumari ay pagbigyan nyo na. Huwag na magtanungan pa o kung sa bagay na yan ang kanyang sinabi, magkabilang panig. Pero pwede ko bang hilingin sa inyo, Sen? Ano bang dapat nyong itanong at ano bang gusto nyo itanong sana kay Senadora Risa Ontiveros batay doon sa kanyang mga naging pahayag? Hindi kasi sana ang inaasahan ko na tumayo siya ron. Maaari naman siyang magbigay ng kanyang opinion at pahayag sa nangyaring 2 araw na yon. Pero sana ang itatanong ko dahil hindi ko na nga naitanong sa kanya. Bakit bigla na lamang napunta doon sa konklusyon na bakit tayo nagkaganito? Para bang ang nangyari, hindi man niya sinasabi, napunta tayo sa ganito, sa pinakamababang bahagdan ng kasaysayan ng Senado. Parang yung 2 araw na yon, Yun nga. parang nagkaroon ng kaganapan dahil sa nangyari. Lahat nangyari na bumaba na
kumbaga, ang politika sa ating bansa. Dahil sa doon lang sa nung Monday at nung Wednesday. Ganun ang pagpananalita ng mga to as if. Di ba? Just me. Na nagkaroon ng palitan ng leadership. Samantalang kung titingnan mo, maski sila yung magsalita, yung pagpapalit ng leadership, karaniwang nangyayari na yan. Yun naman, di ba? Napalitan si dating SP Migs. Chis Escudero. Hindi, si Migs muna. Migs muna. Yes po. Migs pala. Pinalitan ni Chis Escudero. Yes po. Siyempre, initially, may tampuhan doon. Pero maski sila, alam din nila na mangyayari at mangyayari Anytime yun. pwede mangyari yun. Ngayon, makalipas ang ilang panahon, si Chis nga yung nagsara na ng 19th Congress. Opo. Hanggang sa pagbubukas ng 20th Congress, si Chis ang nauna na na-elect. Alam na natin yon. Ngayon, pagkatapos, nabaligtad ang pangyayari. Opo. Si Tito Sen na ang naging Senate President, siya na yung SP. Opo. So alam naman nila na karaniwang nangyayari. Ito yung pinaka-nature ng isang parliamentary institution katulad ng Senado. Lalong-lalo na kami 24 lang, ang dali naming mag-usap. Opo. Kung minsan halimbawa yung priorities hindi nagagawa, teka muna, parang ganitong nangyayari, pwede kayang usap tayo para palitan natin, para naman ganito, malagay naman sa ganito, ganyan. Ano? Nangyayari talaga yun. Siguro, ang hindi lang nila matanggap sa nangyari nung Lunes, hindi nila inaasahan na makakarating si Senator Bato. Maliwanag sa kanila ang kwenta. 12 hawak na namin. Okay. Opo. Sila naman ay 11 ata, di ba? Opo. Kung makukuha niyo yung 12. So wala rin silang magagawa, sabi niya, kasi kung 12 lang, ay kinakailangan mo makuha yung 13 kasi yung 13 majority na yon. Ngayon, sabi nila, imposible naman makarating si Senator Bato. Ang nangyari kasi, yung hindi nila inaasahan. Although sa akin din, hindi ko rin naman alam kung paano nangyari yon. Ngayon, nagkapalitan ngayon. Yung pagkakapalitan na yon, dahil nga sa hindi nila inaasahan, sa aking palagay, nakapagbigay ng matinding sama ng loob sa kanila. Na yun siguro ang dahilan kung bakit napakahirap tanggapin para sa kanila. Kagaya na pinapaliwanag ko, bakit hindi mo matanggap yung pangkaraniwang nangyayari sa ganong klaseng institution? 24 lang kayo eh. Yung mag-usap lang kayo ng isang araw, may mangyayari talaga doon eh. Totoo po yun. Yung Di ba bakit ganyan mga kababayan? Palagi naman nagkakaroon ng palitan ng Senate Presidents diyan, di ba? Hindi naman po ngayon lang, last week lang nangyari ito eh. Hindi naman po may 11 lang po nangyari yan eh. Kailan pa tumanda na tayong ganito? Alam natin nagkakaroon ng ganyan, di ba? Pero nagiging professional naman ang lahat, di ba? Wala namang ganyan na mayroong nangyaring barilan. Di ba? Tapos parang iniisip nila ay dahil nga doon sa pagkakaiba ng leadership. Kasi gusto nilang itanim, sabihin na hindi maganda yung bagong leadership, ganito, ganyan. Kaya kunin natin pabalik. Yan po ang itinatanim nila ngayon. Kasi talagang meron na silang niluluto na. Kailangan nila sa kanila yung House, sa kanila yung Senado. nangyari sa nakaraang mga pangyayari, natanggap, bakit ito hindi mo matanggap? Dahil nga, doon sa hindi inaasahan. Yun nga. At kung makikita mo dyan, tingin ko, ito lamang ang takeover na talagang walang basbas ang Malacanang. Yun na nga. Walang basbas. Yung mga takeover noon, mga takeover na kay Mix Subiri at yung mga nakaraan pa. Maski na yung na-takeover si Coco Pimentel, lahat. Maski nung nagasyon si Franklin Reno. Lahat yan, merong basbas lahat ng Malacanang. Hanggang sa dumating ng Lunes, yun wala ng basbas ang Malacanang. Hindi nila alam din. Mangyayari pala yun. Isa yun. So, bakit ganun ang sama ng loob? Hindi nila inaasahan eh. They did not know what hit them. Nagising na lang sila sa katotohanan na nakarating si Senator Bato. Hindi ba? Napansin ninyo si Kiko Pangilinan, nanlilisik ang mata. Hindi ba sinigawan niya nga si Senator I think it's the next day na nangyari. Na sininggahan niya si Senator Ruben Padilla, di ba? At hanggang nakuha nga namin ng majority. Ang katotohanan, na masama ang loob nila, aminin mat nila o hindi, nung pumasok ako sa lounge namin, yung di ba, naikwento ko na. Sabi ko, mga kaibigan,
ang pupula ng... Ba't ang pupula Nagiinom ninyo? ba kayo? Ngiti-ngiti naman sila. Alam naman nila, boss, nag-enjoy kami. Opo. Ayun. Alam na natin yon, di ba? Oho. Kahit na gano'n na nangyari, talagang mahirap para sa kanila. Samantalang nung tanggalin nila si Cheese, may eksena ba? Wala. Wala. Di wala nga ang butuan sa amin. Sukat na nakita ni Cheese na, May bilang na. may 14 na pala kayo. Sige. Siya pa nag-congratulate. Oho. Siya pa yung nagpasumpa. Oho. Sports lang di ba? Kayo lang ata hindi nakakalam nung oras na yun. Nagpapalitan na pala eh. Di ba? O, di ba nagmi-meeting pa ako sa Blue Ribbon? Hindi ko Oo. alam. May hearing pa kayo eh. Tinapos ko pa hanggang alas 4 hindi na pala kami. Natawa nga ako eh. Hindi ba tinanggap namin? Ba't pinipilit nila na, hindi, masakit ang loob niya, napalitan niya. Mali po yun eh. Tanggapin po natin na dahil sa nabigla kayo, pero kinakailangan bumalik kayo sa inyong kasaysayan. Nangyayari po talaga ito. Yan lang naman ang dahilan eh. Kaya siya tumayo na gano'n. Ba't punta nangyari sa atin ito? Ba't kinakailangan bigyan mo ng malaking punto yun na bakit? Nagpalitan lang ba tayo? Di ba dating nangyayari ito? Yun ang ano ko eh. Ngayon, Ayun siya nagtatanong ninyo. magsisimula ako doon. Opo. Bakit parang takang-taka ka? Di ba? Nang dahil ba sa nabigla lang kayo? Opo. Kasi ang itatanong ko rito, hindi mo man lang napansin na si Senator Bato, sa kanyang kalagayan, dahil hinahanap nga siya ng kung sino-sino, di ba? Nagpunta pala yung NBI doon. Inamin naman ni Tito Sen, di ba? Inamin niya na merong warrant of arrest. Bagamat sinabi niya rin sa akin, hindi ko nakita yung yung warrant. Hindi nila pinakita. Basta sinabi lang nila na merong warrant of arrest na isa-serve namin. So, ang sinabi niya, makipag-coordinate kayo sa USAA. O, tatanungin ko sana sa kanya, Madam Senator, bakit hindi mo sabihin muna, kaya tayo nagkaganito? Ba't yung pinapasok ang NBI? Ayun. Sino ba nauna? Alam na pala ng Senate President na mayroong warrant of arrest. Ba't di mo itanong sa kanya, ba't niya hinayaan na makipag-coordinate pa ang NBI sa USAA? Ang ibig sabihin nito, pinayagan niya na arestuhin ang isang incumbent senator dito mismo. Dito mismo sa premises ng Senado. Kayo ang nagsimula niyan, kaya nagkagulo-gulo dahil sa inyo. So ang ginagawa niyo, sinishift ninyo ang blame dito sa bagong leadership. Kasi napornada yung inyong plano. Yung stick to the plan ninyo na pornada, medyo kumbaga sa naggiwang-giwang kayo diyan. Kaya pati yung utak ninyo naggiwang-giwang na rin. Wala na kayong paki sa taong bayan. Yung inyong plano ang kailangan ay masunod. Kasi hodang magmukha kayong tanga dahil sinishift nyo talaga sa bagong leadership eh. Wala pa nga 2 linggo si Senator Alan dyan eh. Kung merong man nagkagulo, kayo naman talaga, hindi naman tanga ang tao. Kayo, ikaw, Soto. Paulit-ulit ako dito kasi that is true. Kayo. So, wag ninyong sisihin ang bagong leadership dahil kayo talaga. Ulit-ulitin natin itong mga kababayan dahil ang buong media, nag-gang up na po sila na isisi talaga dito kila bagong Senate President Alan Cayetano. Huwag po tayong pumayag dyan. Huwag tayong patalo. Ibalik sa kanila. Silang may kasalanan. Sila ang nakipag-usap. Sila ang nagplano. Sila ang nagpakain sa NBI. At sila lahat, sinisisi nila, inaatake nila ang bagong leadership ng Senado na a single one of them ever ask, bakit nga naman nandoon yung mga NBI? Diba? Bakit niyo pinayagan? Kung hindi pinayagan ni Soto yan, hindi po magkakaroon ng kaguluhan dyan. At, by the way, hindi lang naman si Soto ang may kasalanan dyan. May nag-utos po sa taas dyan. Huwag niyo kaming paglululukuhin. Hindi gagalaw ang sino man. DOJ, NBI, sino man kung walang utos sa taas. Kaya huwag niyo kaming paglululukuhin. Kung alam niyo, hindi yon utos ng taas? Bakit wala lang yung sa taas? Wala lang, hindi lang nagsasalita. Di ba? So, balak nyo talaga. Inutusan kayo. Kahit paanong sabihin natin may kasalanan si Matibag, may kasalanan si DOJ, blah, blah, blah. Ang may utos dito sa taas. Sa totoo lang. Mo sa sarili mo, bakit tayo nagkaganito? Hindi ba mauna mong dapat na itanong doon sa mga
kasama mo sa majority na ngayon ay minority na kayo. Hindi mo rin ba itatanong, Senator Risa, Correct. kung anong ginagawa dito ni Antonio Trillanes? Hindi ba dapat yun ang naisip mo? Si Antonio Trillanes ba, una ko nasabi doon yun sheriff na ba ng ICC? O is he working with the Interpol? O kaya, siya na ba yung executive director ng PCTC? Kaya siya nandito, siyang magsaserve. Dapat sana tinanong mo muna yon. So, lahat ng nangyari nung Lunes na yon, hindi pa dating nangyayari sa atin. So, ba't mo itatanong ngayon, Mr. President, ba't nagkaganito tayo? Di ba? Parang nalagay daw sa kahiyahiyang kalagayan ng Senado. Ay, sino nga nagpasimula? Ba't tayo nalagay sa ganung kalagayan? Sila. Hanggang sa dumating ang Miyerkules, hindi nakakuha ng temporary restraining order. Ibig sabihin, hindi nag-issue ng temporary restraining order ang ating Korte Suprema. Yes po. Hanggang sa binigyan sila ng 3 araw na mag-submit ng mga kaukulang pagpapaliwanag pa. O dumating ang araw na yon, hindi pa rin nagbigay ng TRO. Pero, dinistinggi ng Korte Suprema na hindi kami nagbigay ng TRO, pero nananatili pa rin kanyang kinoconsider pa rin namin yung merito ng kaso. Hindi pa tapos ito. Anong ibig sabihin nun? Yun lang, pagbibigay ng TRO ang hindi binigay. Ngunit, aayusin pa, i-dispose pa, pag-uusapan pa, ano ang magiging hatol nila doon sa main case, doon sa merito ng kaso. Maliwanag yun Yun ang nga po. Pero, bakit meron ng NBI? Nagusto na siyang arrest. Tapos sasabihin nila, may technicality, may ginagamit pa silang technicality. Wala namang kaya sa Senado, nandun kami sa GSIS. Jen, ang pagitan namin dingding lang Dingding lang talaga pagitan, opo. So, sasabihin mo ba, wala kami, sinabi ng Pangulo Jen, wala kanyang nanggaling sa gobyerno na kautusan na arestuhin si Senator Bato. Yan, kaya sabi niya, kalma lang kayo. Yun ang sabi ng Pangulo. Ano ginagawa ng mga NBI? Sabi na naman ng Presidente ng GSIS, kasi po, ang daming dumadaan na rito ngayon kasi nga sarado yung main gate dito po. Ang dami po naming mamahaling mga kasangkapan na dapat na rito, kaya tumawag po kami ng NBI. Malino naman yun NBI talaga, mga kabayan. At noong araw pa na yun, di ba? Coincidence, di ba? Na kailangan talaga kasi marami tayong mga artwork dito na mamahalin Noong araw pa na yun. Remember mga kababayan maliwanag na maliwanag, sinabi ni Bongbong Marcos, pinaalis na raw ang NBI about 4 o'clock ng hapon na yun. Sino ba nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Bongbong Marcos o si Matibag? Di ba? Kaya nga po walang ginagawa si Marcos. Di ba? Yung akala natin hindi siya sinusunod ng mga tao sa kanya, siguro dahil inuutos niya. Di ba? Bad guy kayo, good guy ako. Philippine National Police ang may katungkulan nun, hindi NBI. Yun na nga. Ngayon, tatanungin niya na, bakit po nangyari sa atin? Itanong mo muna, sino ba ang nagsimula ng hindi karaniwang pangyayari dito sa Senado? Bakit nangyari yun? Ang tanong At ang naging daan kung bakit nagkagani-ganito tayo ay yung mga di pangkaraniwang pangyayari na inyong pinayagang mangyari. Correct. Nagsimula na tayo, umaga pa lang, nandyan na yung NBI. Inamin naman ni Tito Sen. Nagmerienda, alas 7 pa lang ata daw ng umaga. Nag-breakfast sila doon. At yun lamang kanyang kautusan, makipag-coordinate kayo sa USA. Bakit nyo i-execute? Bakit nyo i-implement, halimbawa, ang isang warrant of arrest dito mismo sa premises ng Senado? Walang nangyaring ganon. So dapat hindi siya nagtanong ng gano'n na para bang takang-taka pa siya. Di ba? At sa katapusan ng kanyang pagpapaliwanag, parang gusto pa niyang i-attribute sa amin na kaya kami nagkaganon dahil nga sa pangyayari na dumating si Senator Bato. Technically speaking, Jen, member naman siya, di ba? Totoo po. Pwede siyang bumoto, bakit hindi? Bakit? Hindi ba siya pwedeng bumoto? Pwede. Naman. Hindi ba siya pwedeng pumasok? Pwede. Hinahanap na siya. Kaya lang nagkaroon ng problema dahil nga nandyan pala kayo Pero kung halimbawa, pinayagan niyo siyang pumasok, pagkatapos paglabas na, tsaka nyo na lang siya hinuli, kung kaya nyo siyang huliin. Diba? Wala sana nangyaring ganun. Pinigil nilang pumasok yung tao. Siyempre, nagpupubiglas. Boboto Kaya nagkaroon ng ganun. So, maliwanag na sila mismo ang gumawa ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Kaya nga, nagkaganon-ganon ang Senado nung araw na yun. Pero hindi niya pwedeng sabihin na kami ang may kasalanan nun. Wala At talaga. hindi ako naniniwala na nadungisan ang dignidad o integridad ng Senado nang dahil lang sa kanilang mga naratibo ngayon na pinipilit na ipamukha sa ating mamamayan na para bang kami ang may kagagawan nun. Kailangan ipaliwanag natin na mabuti yan. Sana maintindihan ng ating mga kabayan. Kasi kung talagang sisimulan,
kumbaga sabi nyo nga, doon sa simula, kaya nagkaganon ang nangyari. At doon sa punto pa, doon ata ang lalo nagdamdam si Senadora Pia na parang walang nangyari. Makalipas daw ang ilang araw na parang bagang wala nang nangyari lang, parang hindi na tayo concerned doon sa natapos na pangyari sa Senado. Kasi ako mismo, kahit na hindi ako masyadong nagkikikibo doon, dahil ano man ang gagawin ko, nakakulong na kami ron Opo. dumating na yung usa, sir, dyan lang po muna kayo. So nandun lang kami sa kwarto na yon. Opo. Pero itong mga kasama ko talaga, talagang may nervyos talaga. No? Opo. At hindi ko naman sila... Aminado ng Senadora Pia. Hindi ko naman talaga sila masisi. At Opo. nagtawagan na kung sino-sino. Si Senator Lorian, naalala ko, tinawagan niya si Secretary John Vic. Ayan, opo. Si Pati si Director Matibag, tinawagan na, di ba? Senator Cayetano, Pia. ang tinawagan niya yata yung NBI. Opo, Max opo. Matibag. Hanggang sa naririnig ko, dahil malakas na yung boses, na talagang medyo tense na kasi. Tensyonado na po Tense talaga, na yung oh. sitwasyon. Oho. Anong ginagawa ng NBI dito? Sabi niya, ma'am, wala Wala kaming tauhan dyan. Wala kaming, yes. Anong sinasabi mo wala? Nandito nga at ikinonfront ng usahan namin, nagpaputok, ng warning shot, ganyan. Sir, Oho. huwag niyo po akong sigawan. Lalo nagalit yung isa. Oo. Yun lang ba sasabihin mo sa akin? Sinasabi ko nga nagkakaroon na ng putukan, ba't hindi ka pumunta rito? Ganun. So, merong tense talaga. Oho. Na-tense talaga yung mga tao. Siguro kung si Senator Risa nandun, baka isa rin siya sa ninervyos din. Kasi Baka hindi naman namin nagawa nalalaman pa. kung anong nangyayari sa labas eh. Oho. Kasi meron din nauna, tila yata sinabi naman daw ni Senador Erwin Tulfo, bago nangyari yung Sen, ang kanilang punto na para bagang ibinibintang daw sa kanila na may timbre, kaya nakaalis daw yung mga minority ngayon, bago daw po naganap yun, na parang pinagbibintangan na alam nila yung mangyayaring pagpasok sa loob ng Senado. Ako naman, hindi ko naman naman pinag-iisipan sila na gano'n. Kasi nga, kung alas 7 na, maaari naman silang umuwi. Totoo naman. Na minority sila. Kung may pag-uusapan kami na sa majority, caucus lang naman yun eh. Oho. Pero ang hindi ko maintindihan, sino ba ang nagsabi sa mga staff namin na umuwi na? Kasi sa akin lang manggagaling yun eh. Opo. Ang rule sa Senado, pag nandun yung kanilang senador, walang aalis doon. Ng mga staff. Opo. Oo, ngayon, tumawag yung isa sa akin. Isa rin nagsabing, sir, paano ito? Para may advice na raw sa May kanilang advisory po. Oo. Sino ka ako nagsabi? Basta po may tumawag dito na magsiuwi na po kami kasi maaari pong magkaroon ng commotion o maaari magkaroon po ng incident dahil hindi po nakapag-secure ng TRO si Senator Bato. Bakit hindi nyo tinatanong yan, Erwin, dalawang Tulfo, yung mga minority ngayon, Hontiveros, sino yon? Alam nga naman yung majority ang nagtawag, nagsabi umalis na kayo dyan. Dahil may mangyayari. Ba't hindi nyo inuusisa yun? Wala palundag-lundag kayo, para kayong kanggaro eh. Kung saan nyo lang gustong sabihin eh. Hindi kayo magsimula doon from the beginning eh. Lumulundag kayo doon sa pabor sa inyo. Pipilitin na huliin siya ngayon. Kaya para okay. po makaiwas sa anumang mga ibang pangyayari na hindi inaasahan, sinabi po namin. And nadedetect ko na medyo ninenervyos na rin yung mga staff ko eh. So sabi ko, sige, umuwi na kayo. Ayun. Oho. Sino yung nagsabi nun? Oho. Wala naman sinabi yung usaan na, na magsiuwi na sila. Oho. Kasi marami daw ata sinabi ang mga staff ng Senador Sen na umuwi na ng mga oras na yun eh. Yun po ang kaya marami daw po talaga sa kanila ang naglabasan na ng opisina. Siguro, ito, pwedeng mangyari. Mga staff Opo. ng mga staff ng mga minority senators. Opo. Magkakakilala naman yung mga namin eh. Oho. Magkakaibigan na nga yung iba ron eh. Totoo po naman. Oho. Halimbawa, yung staff ng sino man sa kanila. Opo. Tumawag dun sa isang staff, umuwi na kayo kasi pinauwi kami ng boss namin. Bakit? Baka may mangyari. So ganoon na. Kung hindi nila pinaalis yung kanilang yung mga staff nila na maaaring nagsitawag sa mga staff namin, hindi sana nagkaroon ng ganong alarma. Tuloy ko na, nabanggit na rin lang naman natin si Senador Bato. Ngayon po, itinuturing na raw po siyang fugitive. Pero sa majority ng Senado, narinig ko, sabi nyo, para sa inyo ay hero si Senador Bato. Doon lamang sa punto na itinaya niya yung kanyang buhay. Doon sa... Literal mga kababayan, na itinaya ni Senator Bato ang buhay niya. Bakit po? Kung nahablot po ng NBI yan, isi-shift nila yan sa ICC, makakabalik pa ba yan? Ito naman ginawa nila kay Tatay Digong. Literal. Na buhay niya ang kinukuha. Kumbaga, pinapatay na ninyo ang kapwa ninyo, kababayan, by shifting them, by throwing them out of our country. Yan mga kababayan, para nyong pinapatay ang kapwa ninyo Pilipino. Yan ang ginagawa ninyo. Wala naman po talaga silang sinasabing
Sabi nila hindi sila nagkikipag-cooperate, di ba? Sa ICC. O anong ginagawa nila yung nakikipag-cooperate sila, di ba? Bakit? Wala namang Interpol, di ba? Wala naman, di ba? Sila din, sila na ang parang kumuha doon sa ICC, inuwi dito sa Pilipinas yung warrant of arrest, isiniserve na nila. So, tingnan mo ang ginagawa nila. Talagang nilalabag na po nila ang batas natin kasi wala na silang paki because nga po, wala na raw eleksyon. Puno ka na yun. Kasi Tama kayo. sabi ko nga sa'yo, at uulit-ulitin ko, totoo naman ito, wala naman akong kapag-apag-asa na makukuha namin yung majority nung araw na yon. Yes Ang po. tanging magagawa namin, baka sakaling mag-move kami na palitan lahat ang chairmanships ng mga committees. Kasi, hindi yung Senate President. Kasi Opo. 12 kami, Oho. 11 sila. So pwede namin gawin yon. Okay. Kaya lang, madugo din yung proseso na yon. Dahil, siyempre, alam nga naman yung mga nakagawa na ng maraming pamumuhunan doon, meron na silang mga sariling mga panukalang batas na Opo. maaaring matapos na. Bigla ngayon silang maalis, sino magpapatuloy yun, baka sakaling mapalitan yung agenda. So yung momentum mawawala. So talaga makikipag-away sila, makikipag-debate sa'yo. Opo. So pagka puro gano'n na lang ang nangyayari, walang kabutihang ibubunga sa bansa yung gano'n. Tama. Oho. Kaya, well, that is possible. Ako, ang sabi ko, hindi ako masyadong interesado na dyan. Oho. Ang importante, kung makukuha natin, at wala naman akong pag-asang makuha, Oho. at wala nga akong aasahan dito sa isang ito na pinag-uusapan natin, ang tangi ko lang inaasahan, si Senator Bato. Aha. Kaya lang, hindi ko naman, Problema. Wala hindi ko naman hihingin sa inyo ang paliwanag, paano nga siya pupunta? Paano siya makakarating? Ng buong buo. Sa oras na yun. Sa oras araw na yun. Yes. Wala akong alam eh. Pero siya lang talagang magbibigay sa atin ng tagumpay. Opo. O kaya nga nang dumating dyan eh. Napayakap pa eh. Kita ko doon sa video eh. Namalikmatawa eh. si Senator Bato ba ito? Baka kamukha niya lang ito. Oho. Nung makita kong putlang-putla siya na humihingal, tinahabol niya yung hininga. Napalapit, takot na yaka. Anong nangyari? Hindi nga siya makapagsalita. Basta naulinigan ko lang. Hinahabol ako. Kasi sa mahina nga. Hindi niya masabi. Hinahabol ako. Oho. O yun. At the rest is history. Ayun. Pero kung sinasabi fugitive, paano naging fugitive dyan? Paano daw ba yun? Kasi daw po, mukhang pinatutuhanan na meron talaga siyang, tanggapin natin, bagamat wala pa po nakakakita eh, na meron daw talaga siyang warrant of arrest. Dati pag-usapan natin yung warrant of arrest. Yan, warrant of arrest muna. Okay, pag-usapan natin, ano ba yung procedural requirement para malaman natin na talagang yung issue ng ICC Opo. ay pinaraan doon sa mga proseso. Doon pa lang kasi Hindi nga, mahirap diba? kasing tanggapin, hindi valid yan. Kasi questionable nga yan eh. Questionable yan kasi substantive na proseso ang pinag-uusapan natin. Wala na tayong treaty sa kanila. Wala nang treaty talaga. Ang bubuhay lamang doon, magbibigay ng authority doon sa issuance ng warrant of arrest ay yung pagkakaroon ng treaty sa pagitan ng ICC at saka yung Pilipinas. Opo. Nawala na nga tayo sa treaty dahil kumalas tayo noong 2019. Huwag na nilang ipilit at kahit ano pang sabihin nila, ang nangyayari kasi, kailan man yung matandang dating maestrado ng Korte Suprema, Oho. yung tao na yun, kapag nagsalita yun, puro mali eh. Alam, feeling pa rin niya, magaling na magaling sa Sen. Alam mo, sabi niya, magsasalita yun ng walang basihan eh. Basta magsasalita yun siya, very, very general eh. Sabi niya, alam niyo, sabi niya, valid ka niya yung in-issue na warrant of arrest ng ICC. Opo. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, kasi yung crime against humanity, sabi niya, universal yan. Okay. Opo. Yung Section 17, sabi niya, ng Republic Act 9851, refers to the universality of jurisdiction. Ganyan lang yan, sabi niya. Ha? Saan ka naman nakakitang ito paliwanag na gano'n? Unang-una, nakita naman niya doon sa Section 17, merong kolatilya, merong condition doon. Okay, opo. Na para ngayon, yung aksyon na yon ay mapadaan mong legal. Ipadaan mo according, sabi niya, Opo. to extradition laws and treaties. So, extradition at saka tratado. Oo, Opo. meron tayong extradition law, ito yung Presidential Decree 1096. Okay, opo. Di paraanin mo doon kung meron tayong extradition treaty. Wala naman tayong Wala extradition tayo nun, treaty. opo. Sa mga twin, kahit meron tayong extradition law, kung wala naman tayong extradition treaty sa ICC, hindi pwedeng gamitin yon. Wala rin tayong treaty kasi nga lumabas na tayo sa pagiging miyembro o state party Opo. ng ICC.
Isa ngayon ang pagbabasihan nun. Di ba? O, papasok ka ngayon, magkarugtong yun eh. Section 17, pumunta ka sa, parang sa Biblia yan eh. Opo. Binasa mo yung, Nung pataas at pababa. binasa mo yung versikulo 17. Yan, oo. Ituloy mo sa versikulo 18. Yan, oo. Kasi magkadugtong yun. Para maunawaan mo mabuti. Opo. Di ba? Oo. O, halimbawa, Jen, binasa mo yung versikulo 17. Yan. Itutuloy ko sa versikulo 18. Ayan. Oho. Yun namang section 18, tumutukoy naman sa primary jurisdiction. Okay. Okay, so universal jurisdiction, yung sinasabi ni yung huwag na natin banggitin ang pangalan. Retiradong justice, opo. Retired justice. Na siya raw ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas, di ba? Okay. Oo. Yung primary jurisdiction, distinguido na ang ating mga RTCs, yun ang may jurisdiction sa mga krimen that are defined and penalized under this act. Ibig sabihin, RA 9851. Opo. Doon papasok ngayon yung prinsipyo ng complementarity ng ICC. Okay. Sa mga tweed, ang ICC dapat dinetermine muna niya. Marami namang paraan para i-determine niya. Susulat siya sa Supreme Court natin. Susulat siya sa DOJ. O, sabi niya, mga kaibigan, kumusta po kayo riyan? Yan. Opo. Ang Mr. Chief Justice of the Philippines, pwede mo bang ideklara sa akin ngayon na ang inyong mga korte, mula sa inyo hanggang sa kababa-baba, ang pinakamalit na korte ng inyong bansa, Nako, oo. kayo po ba'y bukas? Kayo po ba'y nag-ooperate? Hindi, Kayo po gumagana ba ba'y kayo? may kakayahan at gumagana ba kayo na paglingkuran ang mga mamamayan sa kanilang mga legal na problema? Kahit ano yung criminal, administrative, legal, civil, blah, blah, blah. O di sumagot ngayon halimbawa Chief Justice. Opo. Yes, Mr. Executive Director, kami po'y handa, kami po'y competent, at bukas po kami 24/7. Opo. Paano papasok ngayon ang principle of complementarity? Opo. Diba? So, halimbawa, kung masipag-sipag pa siya, sumulat siya sa DOJ, Mr. Secretary of the Department of Justice of the Philippines, ang inyo po bang mga piskal, yung mga piskal Yan, yan opo, ninyo, mga kayo mga prosecutor. prosecutors po ninyo, kumpleto po ba kayo? Kayo po ba? Opo, ang totoo niyan, sa RA 9851, pinapaghanda pa nga kami tungkol dyan sa pagpaprosecute po ng mga krimen na nakadefine sa batas na yan, katulad po ng international crimes, ng genocide, ng mga high crimes, and blah blah blah. Pati po yung aming human rights nakahanda po. Kasi po ito yung nasa batas namin. Kaya kami po handang-handa. Sa mga tweet, mapagtitibay niya, either prosecution or litigation, the Philippine government is able, Ayan. willing, Willing. and competent to do their job. Paano ngayon papasok ang ICC? Yun ang pinaka-core principle nila eh. Basahin ninyo yung kanilang preambular provisions, yung mga whereas, ganyan. Opo. Papasok lang sila kapag yung domestic system, yung domestic legal system, ay wala nang maasahan ang kanilang mga Yung mga korte nila. Opo. Yan po mga kababayan, alam nila yan. Kaya lamang po, talaga mga balasubas po talaga sila sa totoo lang. Ilang paulit-ulit na nga na sinasabi. Hindi po pwede na kunin nyo na lang ang citizen namin. Tanong muna natin, okay, di ba yung warrant nila? Kung totoo talaga, idala nila dalahin nila sa korte. Pero ayaw talaga, mga kababayan, ayaw. Why? Wala po silang pakialam. Nagawa nila kay Tatay Digong eh. Ulitin na naman nila. Kasi nagawa na nila. Di ba paulit-ulit na hindi mo pwedeng basta kunin ang kapwa mo. Kahit ikaw naman, kahit katarantaduhan pa po ng isang tao, isipin mo naman. Isipin mo naman DOJ, NBI, Ombudsman. Isipin mo naman kung ikaw yung kukunin na lang basta. Anong gagawin nyo? Siguro kahit galit sa inyo, ipaglalaban namin kayo. Dahil citizen namin yan eh. Pero kayo, willing kayo na itapon ang kapwa ninyo. Magbabayad po talaga kayo. Kung hindi man dito sa lupa, sa langit po kayo magbabayad niyan. Ginagawa ninyo sa kapwa ninyo. Alam ninyo mali yan eh. Kaya lang pinalululusot-lusutan ninyo dahil nagkakaunawaan na kayo. Sige lang. Di ba? Kaya papasok siyang ganun. Hindi ba? Yes po. O, paano ngayon yan? Ngayon, procedurally, testingin lang natin. Kasi, alam mo, kapag nag-issue ng request ang ICC, ang gagamitin niya Interpol.
Yung request na yon will be subjected to Ayan. evaluation by the General Secretariat ng Interpol. Oho. Kapag na-evaluate niya yon, Jen, doon palang dadaan doon sa notification process and diffusion mechanism. May mekanismo yan. Yes po, oo. So, palagay nating dumaan doon. Sabi niya, okay, yung ano mo, sabi niya ganyan. Palagay mo lang na pumasok na yung complementarity. Wala Nasunod. kang ano dito eh. Sabi natin, nasunod na nila. Opo. Ibig sabihin, napagtibay nila na hindi gumagana ang korte natin, hindi gumagana ang fiscal natin, so papasok sila ngayon. Yan, opo. So pwede nang pumasok dahil nga i-complement nila, okay. Magwawaran siya ngayon. Idadaan mo pa ngayon sa procedural process. May proseso pa rin, opo. Dumaan ba sa diffusion mechanism? Kasi magre-red notice pa yung ano eh. Pag nagkaroon ng red notice, makikipag-talastasan ngayon ang Interpol doon sa ating National Central PCTC. Hindi, Opo. under yun ng PCTC yun eh. Ah, Makikipag-coordinate sa National Central Board. Opo. Okay. Na nasa ilalim ng PCTC. Ayun kaya pala. So yun ngayon ang magsasabi yung NCB. Opo. Sasabihin niya ngayon, NBI, kayo po ang inaatasan namin sang-ayon po sa diffusion order and red notice order ng Interpol. Kayo po ang aming dinedeputize na mag-serve po ng warrant. Mag-implement ng warrant of arrest. Oo. At para po mai-serve po sa isang senador ng ating bansa. Oho. Lahat ng ito, ipakikita mo muna sa amin. Nangyari ba itong prosesong ito? Naku, mukhang hindi po lahat eh. Ngayon, dahil nga sa sinasabi lang nila, wala ng TRO, hindi nakakuha Yun ng po eh. TRO. Oho. Sinasabi ba ng Supreme Court dahil sa nawala ng TRO? Hindi pa nga kami tapos eh, kasi nga ang question, ang merito ng petition, kino-question niya yung validity ng warrant of arrest Oho. ng ICC kung meron silang jurisdiction pa. Kasi ito sabi ni Justice Secretary Bida natin, sabi niya una, Ayan. ang warrant of arrest ng ICC ay nagtuturo kay De La Rosa bilang kasabwat sa drug war ng Administrasyong Duterte. Pangalawa, ang pag-alis niya ng kustodiya sa Senado. Pangatlo, pagtanggi ng Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order laban sa warrant. Pangapat, ang pagiging enforceable nito sa ilalim daw po ng batas ng Pilipinas. Sen, ano ha? Yun nga yung tinatanong ko, saan mo hahanapin sa batas ng Pilipinas para ma-enforce mo? Oho. Yun na nga yun lang sagutin eh. Nasasabihin nila, because of the universality jurisdiction. Sabi nga nung matandang ex-justice. Oho. Asan nga yung universality? Sasabihin niya, Section 17. Oo. Basahin mo nga yung Section 17. Basahin mo lang ulit. Oho. Basahin tsaka unawain. In accordance with extradition laws and treaties. Oho. Di, iparaan mo doon. Oho. Wala nga eh. Wala na tayong tratado, wala tayong... Ang tanong mo ganito, yun bang warrant of arrest na inisyo ng ICC is universally enforceable? Okay. Oho. Dapat yun ang sagutin ng Justice Secretary sa sarili niya. Oho. Dapat mag-research siya. Halimbawa sa Southeast Asia dyan, baka hindi niya alam. 11 members ng Southeast Asian nations. Opo. ASEAN, ano? Alam mo ba na isa lang dyan ang member na ng ICC? Ganun po sa mga bansa Hulaan sa mo, isa. sa 11 member countries ng ASEAN, Opo. sino na lang ang membro ng ICC? Oho. Ano na ba? Ba't parang hindi mo naman alam? Alam mo na ito eh. Hindi, wala akong idea san eh. Wala. Oho. Alam kaya ni Justice Bida ng DOJ? Alam mo- Out of 11 members ng ASEAN, Oho. Ano ba? Cambodia na lang. Cambodia na lang ang miyembro ng ICC. Sa mga tweet, Oho. dapat padaan niya sa Cambodia, baka yun, pwede niyang ano. Okay? Ganun ba? Naniniwala ka ba na... Ito nga yung pinag-uusapan natin eh. Ang pagpapatupad kasi ng para i-enforce mo yung ang ICC warrant of arrest, it will depend on the voluntary cooperation of the member states. Opo. Okay? Kasi wala ka naman pulis, wala ka naman sheriff. Oho. Kaso yung isang nagpapanggap na sheriff, Ayun, nako. hindi man lang question yun, di ba? Oo. Nagpunta Diba? lang, minawagayway niya yung Yung warrant, may dala-dalang push eh. ito yung warrant ng ICC. Yun ba yung paraan? Sinasabi ko eh. Oho. Bakit sa... Yan, Erwin, ang nakakatawa. Dahil di ba sabi ni Erwin, by now, sabi niya, na napanood na ang nangyari sa Senado. Kumbaga, sa buong mundo, nakakahiya po eh. Ang nakakahiya, ang nagdadala ng warrant of arrest si Trillanes. Anong posisyon ni Trillanes? Yun ang nakakahiya at pinayagan. Di ba? Yun ang nakakahiya. Na itong isang sibilyan ang mag-aaresto sa isang senador. Tapos, binaback-upan pa ng NBI. Yan ang nakakahiya. Na para tayong mga naglalaro lamang. Na parang hindi natin siniseryoso. Ang bansa natin. Yun ang nakakahiya. Ito, sabihin ko sa iyo, dapat inaral ni Secretary Nakakahiya pala. Dahil, pinayagan ninyo ang NBI.
Sama-sama kayo eh. Bida, yung mga presidents, nung pag-i-issue ng warrant of arrest ng ICC, para sa ganun magkaroon siya ng batayan. Hindi yung, dahil enforceable, dahil pinapayagan ng batas natin, hindi naman niya madistinggi. Anong batas ang nagbigay sa iyo ng authority? Wala man siyang masabi. Ito, halimbawa, yung kaso ni Osama El Masri Najim, Opo. hindi ito in-enforce ng Italia. Sa Italia po ito. The Italian police arrested El Masri. However, the Court of Appeals stepped in and declared the arrest of El Masri in violation of domestic requirements under Italy's Law 237-2012. Okay. Iyon ang complementarity. Naresto pero sa mga tuwid, hindi talaga sa lahat ng pagkakataon. So, alam ba ni Secretary Bida ito? Yung kaso ni Omar Al-Bashir. Ano ba naman po ito? Si Al-Bashir, Opo. hindi in-enforce ng South Africa. South Africa naman. Jordan, Djibouti, Uganda, Malawi, Kenya, and Democratic Republic of Congo. Tingnan mo. Itong lahat ng ito ay member ng ICC. Pero hindi nila inaresto si Omar Al-Bashir. Sa mga tweet, anong pinupunto natin dito? Hindi mo basta-basta may enforce yun kung ayaw nila. Voluntary lang. Sa panig nila yon. Tayo lang ang bansa sa mundo. Wala na nga tayong batayan. Wala na ngang batas na po pwedeng gamitin para i-enforce ang pinipilit pa natin. Hindi lang tayo voluntary ang problema kasi nagkataon natin kalaban sa napipilitan tayo ba Hindi lang kasi iba yung voluntary sa pilitan Yes po, totoo naman. Ayaw talaga magpares ito nga. Sabi ni Pangulong Bongbong, walang sinabi ang opisinang ito. Walang patakaran ng gobyerno na aresto si Senador Bato. Ba't nandun si Trillanes kasamang NBI? Ano ba talaga rito ang nangyayari rito? Di ba? Ito pa. Ito, masikat ito. Ayan, ano po yan? Benjamin Netanyahu ng Israel. Israel. Kilala natin yan. Kilala mo ito. Ito yung Prime Minister ng Israel. Kahit na miyembro ang France. Opo. Ang France, malalaking bansa ito. Germany. Opo. Poland. Italy. At saka yung Romania. Hindi, kanya. Ni-refuse. And until today, they continue to refuse the enforcement of the warrant against Benjamin Netanyahu. Bakit gano'n? Voluntary nga Kaya wag mo niya sasabihin, kung mo in-issue. Bakit naman tayo sa pilitan na sa pilitan? Talagang gitil na gitil tayo. Para bagang napakalaki po ng paglabag kung hindi natin i-implement Mabubuhit ka talaga. Ito kahuli-hulihan. Pumunta sa Canada si Benjamin Netanyahu. Canada is a member of ICC. Hindi in-enforce ng Canada. Dapat hinuli ng Canadian authorities pala siya, Hindi ba sila napapahiya sa nangyayaring ganyan? Sino pa yung Sino pa yung isang matindi na Vladimir Putin ng Russia? Russia, Hinamon pa sila ni Vladimir Putin. Sabi ni Mongolia is a member of ICC. Pero sabi niya, hindi. Hindi natin pwedeng i-implement sa teritoryo natin yung ICC against Putin, sabi niya. Because customary international law, sabi niya. Under customary international law, President Putin is a sitting head of state, entitled and shall enjoy immunity, sabi niya. Opo. Bakit kami? Kami pa nga nagbigay ng protective custody. Bakit? Kino-question pa nila yung protective custody. Wala ka niya sa batas ang ganito ganyan. Sabi nga gano'n. Hindi mali-limang kasama ko. Wala daw kapangyarihan ng Senado na magkaroon ng protective custody sa kapwa yung senador. Pero sa mga ibang pagkakataon, di ba, mayroong protective custody. Lamang nung nasumuko na rin kami. Pero meron nga protective custody. Habang kino-question natin, kasi nga hindi nyo maipakita na valid nga yung warrant of arrest.